Please do not bargain too much. Huwag na po tayong tumawad. Mahirap na yung buhay ngayon sa mga nagtitinda. Kahit konting halaga, ibigay mo ng balato. Bakit? Pag bumili ka sa grocery, bumili ka sa malaking mall, hindi ka man makakatawad, di ba? Pag kumain ka sa restaurant, hindi ka man tumatawad kahit mahal. Hindi mo makumisa tinatanong kung magkano. Minsan magbibigay ka pa ng tip kahit na meron ng service fee. Itong nasa daan, pag binigay mo ang pera sa mahirap, tandaan nyo, pupunta yan sa lamesa nila. Ang mahirap pag kumita, sigurado makikinabang ang pamilya nila. Kaya nga po, kung meron tayong sobra, bibili tayo sa palengke, sa mga maliit na tindahan, wag na po tayong tumawad. Wag mo nating sagad, kasi yun na lang sa kanila, para makabawi sila. They are breadwinners of their family. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Breadwinner. May kaibigan po akong pare, pangalan niya Edwin. Edwin Belay. Siya po ay pare sa Cabanatuan. Nung bagong pari po siya, around late 80s, nagpunta siya sa Paete, Laguna. May nakita siyang magandang wood carving sa Paete at nagustuhan niya, hindi niya iniwanan. Kahit wala pong siyang pera, nangutang siya sa mga kasama niya, binili niya yung wood carving. It is a wood carving of a family of a farmer. Napansin niya doon sa wood carving, may dalawang malit na bata at saka yung asawa niya, tapos yung farmer. Mapapansin niyo po doon sa wood carving, yung mga anak niyang farmer, chubby. Medyo mataba po sila ng konti. Tapos yung asawa, ganun din. They are healthy, they are strong. No? Magandang katawan at masaya itong mga bata. Yung tatay naman on the side, mapansin niyo po yung kanyang itsura, payat po siya. Alam niyo po yung cheekbone? Nakalitaw yung cheekbone niya dito, payat na payat siya. No? Hindi man siguro kulang sa pagkain, pero alam mo na batak yung katawan niya sa pagtatrabaho. No? Samantalang kanyang mga anak, kanyang asawa, malusog at matataba. Breadwinner. Breadwinner ang ating pinag-uusapan sa ating misa ngayon. Kasi ang breadwinner, hindi sila nagtatrabaho para sa kanilang sarili. Ang manggagawa at nagtatrabaho, sila ay nagdadala ng pagkain sa hapag, sa lamesa ng kanilang bahay. Di ba may panalangin tayo araw-araw? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ito ang gawain ng mga nagtatrabaho. Ang ating panalangin isinasagawa nila dahil araw-araw, madaling araw pa lamang, madilim pa, sila ay tatayo na at mag-uumpisa sa kanilang araw ng pagbabanat buto para makakain ng kanilang pamilya. At madalas, madilim at gabi na bago sila makauwi upang makapagpahinga. Sila ang nagdadala ng tinapay na makakain sa kanilang lamesa. Ngayong lockdown, may nabasa lang ako, more than 4,000 na naman yung mga violators ng yung time limit, ano po yun, yung curfew. More than 4,000 na naman yung violators ng curfew. Sa tingin ko, yung mga nadakip sa curfew, sila po yung mga manggagawa, yung mga pinag-overtime, hindi nakasakay kagad ng jeep, naiwanan sa service, o nakabisikleta, nakamotor lamang, o yung mga na-curfew masyadong maagang umaalis para sa trabaho. Usually, yung mga manggagawang ito, sila rin yung hindi pa na-vaccinate. Mabuti pa yung senior citizen, vaccinated na, priority. At saka yung mga may sakit, no? May comorbidity, priority. Pero usually yung mga ordinaryong manggagawa, they take the pains of subjecting themselves to the rough movements of nature. Pag umuulan, mainit, may bagyo, may baha, may pandemya, sila ang lumalabas
para magkaroon ng ng pagkain sa kanilang lamesa. Ang mga breadwinner, makikita mo sila ang nagbibigay ng sarili. Kaya nga, naintindihan ko ngayon yung expression ni Jesus, I am the bread from heaven that came down. Ano ba naman yon? Siguro ganun yung mga nagtatrabaho. Kung yung nagtatrabaho, sa kanilang yung pera nila, halimbawa ako, may sweldo ako, at sa akin lang yung sweldo ko, siguro heaven. Sarili ko na yung pera ko eh. Pero dahil may pamilya ka, may anak ka, may magulang kang tinutulungan, yung sarili mong langit, ibinababa mo para sa mga ngailangan na pamilya mo. Pero dun na rin ang langit nila. Yun din ang langit nila. Yung ibaba nila ang grasya sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung makita mo lang masarap kumain ng mga anak mo, wala silang sakit, maayos ang bahay mo, yun ay langit sa mga breadwinner. Parang si Jesus. In the second reading, Ephesians 2:5, chapter 5, verse 2. So be imitators of God as beloved children to live in love, as Christ loved us and handed Himself over as a sacrificial offering. He offered Himself sakripisyo para sa atin lahat. Ngayon ko naintindihan ang mga breadwinner. Sila ay Kristo ng ating bahay. Sila ang nagpapagal para tayo ay magkaroon ng tinapay sa lamesa ng ating bahay, sa lamesa ng ating simbahan. Minsan may kaklase ako, nagtatrabaho siya sa Manila, nagse-seminar din sila sa Manila. Tapos meron siya daw kumisan pag gabi na, pauwi na sila, nakasakay ng jeep. Kumisan sakay ng jeep, kala niya lasing. Lasing yung kasabi niyang sa jeep kasi gumagang ganyan. Bumabagsak yung ulo, bumabagsak yung katawan sa tabi niya. Lasing yata itong katabi ko, sabi niya. Ngayon pala, galing po sila maghapon sa pabrika. Pinaghihirapan, kinakaya at gagawin ng lahat para pumita sa kanilang pamilya. Kaya pala bumabagsak ang katawan niya, hindi naman po siya lasing. Lasing siya sa trabaho. Lasing siya sa pagod. I will give you my flesh for the life of the world. Ibinibigay ko ang aking katawan para sa buhay ng mundo. Ito ang ating ebanghelyo. Ito ang buhay ng ating mga breadwinner. Ang lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, dyan sa palengke, dyan sa mga tindahan, dyan sa construction, sa mga pabrika, sa mga BPO, sa mga opisina, dito sa Clark, at ang mga nagtatrabaho sa abroad, nagsasakripisyo para sa atin lahat. Sila ang Kristo ng ating buhay. Ang mga manggagawa, katawan ang tinataya. Puro kalyo ang mga kamay. Pasmado, bugbog, gasgas, sagad ang katawan para makaambag ng tinapay sa hapag. Mayroong ng kanta yung isang pastor. Ang pangalan niya, Gary Granada. Nung seminarista kami, kinakanta-kanta namin yung mga awitin ni Gary Granada. Isa sa mga kanta niya, ang title, Manggagawa. He describes so well the plight of the Filipino workers and how they give themselves for their loved ones and their children. Sabi nung refrain ng kanyang kanta, kulang ang maghapon upang makaipon at makakaahon ang isang dukha. Kulang din ang pawis kahit labis-labis kung ang nagnanais ay maralita. Totoo naman po ito. Kulang ang maghapon para lang makaklas sa kahirapan ng mga maralita. Kaya ang kusang pagbibigay ay ang pagbibigay upang tayo makaraos hanggang makarating sa dapat puntahan. Ang pagbibigay ng mga breadwinners, hindi lang po minsanan,
Hindi lang one time, big time. Di ba sa simbahan, pwede tayong magbigay sa simbahan. Once a week, kung makasimba kayo, pwede kayong magbigay sa simbahan. Kung hindi naman kayo magsimba, minsan nagbibigay sa online, pero pwede namang hindi. Kung minsan nagbibigay tayo, kung merong solicitation letter, nagbibigay tayo kung may request, pero hindi po ganun sa bahay. Hindi ganun yung breadwinner. Araw-araw ang pagbibigay. Hindi na masasabihin sa'yo ng breadwinner, anak, next week huwag tayong kakain Bukas wala tayong pagkain. Hindi gagawin yun ng mga magulang hanggat kaya. Sa first reading, First Book of Kings 19, si Elijah, isang propeta, pagod na pagod siya, sagad na sagad. Sumusuko na siya. In fact, gusto na niyang mamatay. Ayoko na, sabi niya, ipadala mo na ako sa aking mga ninuno. Ayoko nang mabuhay, sabi nitong propeta. Pero ang Diyos hindi sumuko kay Elijah. Nagpadala siya ng anghel upang gisingin siya, upang pakainin at bigyan ng tubig. Hindi lang minsan o 2 beses that the angel was sent. Get up, eat, else your journey will be too long for you. So he get up and ate and drank. Then strengthened by that food, Elijah walked 40 days and 40 nights to the mountain of God, Horeb. Hindi niya tinantanan si Elijah hanggang siya ay makakain, makainom, makapagpahinga upang makarating siya sa kanyang pinupuntahang bundok Horeb. Ganyan din po nung ang mga Israelita sa kanilang pagiging slaves from Egypt to the promised land. Sila hindi iniwan ng Panginoon. Ipinapadala niya ng araw-araw na makakain ng mana hanggang makarating sila sa lupang ipinangako. Ganyan ang nagbibigay sa pamilya ang mga nagtatrabaho. Hindi sila nagbibigay as requested. Araw-araw hanggang makatapos ang mga bata, hanggang matapos ang bahay, hanggang lumaki ang mga anak, hanggang magkasariling pamilya. Kung minsan na nga, may anak na, may apo na, tumutulong pa, lolo na, lolo pa, sila pa'y nagbabantay sa mga po. They continue to work for their family. Ibinibigay ng kusa, walang hinihinging kapalit ang nagbibigay. Ginagawa sa pagmamahal ng mga anak at pamilya. Habang kaya, hanggang mayroon, walang katumbas na halaga ang pagbibigay. Hindi tinatanong kung magkano, basta ibabahagi kung ano ang mayroon. Minsan nga kahit hindi na kaya, mag-advance pa at mangungutang hanggat kaya ibibigay ang kailangan. Meron akong bisita noon from Spain. Sila ay Catalan from Barcelona. Bisita ko sila dito sa Pilipinas. Yung isa, may kaibigan siya sa Spain, Pilipina. Sabi niya sa akin, may pinadalang package yung Pilipina. Pwede mo kong tulungan, hatid natin sa pamilya niya. So, itong address, nando naman, tinulungan ko itong Spanish person. Taga San Simon yung pamilya. So, hinatid namin yung package. Tapos nabigla yung taga Spain, malilit yung anak nung kapatid niya, malilit yung kapatid niya, matanda na yung mga magulang. Ito kaibigan niya sa Spain, dalaga. Nagtataka siya sa Spain, dalaga siya, pero wala siyang pera. Wala siyang pamilya, pero wala siyang ipon. Ngayon nakita nung taga Spain, naintindihan niya bakit. Ang lahat ng kita niya sa abroad, ipanapadala niya dito sa Pilipinas. Sabi ni Bishop Ambo, kasi nag-aral po ng 5 taon si Bishop Ambo sa Belgium. Sabi niya, yung mga Pilipino sa Belgium, hindi naman nabubuhay bilang Europeans. Kasi yung European lifestyle sa Belgium, mahal, magastos. Kung gagastusin mo yung pera mo as European, mauubos ang pera mo as a worker. Kaya nga kahit nasa Europe sila, tipid na tipid yung buhay nila. Nakikitira, minsan wala man silang heater, kahit malamig, hindi sila nakakabili ng masarap na pagkain para may papadala dito sa Pilipinas.
Minsan daw yung kaibigan niya na professor, I don't understand Filipinos, sabi niya. They have money, but they give it away. May pera na sila, pero pinapadala pa sa Pilipinas. A few days ago, may narinig akong vlogger. Ano po siya, Koreana, babae, na isinilang sa Korea, nag-aral sa Korea, elementary and high school, pero pabalik-balik siya dito sa Pilipinas. Parang dito nagtatrabaho, may negosyong magulang niya. At ngayon, nagdesisyon siya, dito na siya titira, itong Koreana. Marunong niya siya ng Tagalog. Ang title ng kanyang vlog, 10 Things I Love in the Philippines. Sa 10, yung isa, ang gusto niya sa mga Pilipino, sabi niya, ang mga Pilipino, mahal nila ang kanilang pamilya. Dahil daw sa Korea, pag yung binata, yung dalaga, nagkaroon ng pera, ang isipin niya, ano kaya ang magandang kotse ko? Ano kaya ang condominium na kukunin ko? Saan kaya ako magtutour? Ano kaya ang bibiling ko cellphone? Yung lifestyle nila mag-iiba. Pero daw yung mga Pilipino, binata, dalaga, pagka nagkaroon ng pera, ang unang sasabihin nila, gusto kong makatulong sa bahay. Tutulong ako sa mga kapatid ko. Tutulungan ko mga magulang ko. Magbibigay ako kay lolo at lola, may sakit sila. They are our breadwinners. Kaya nga kung meron po kayong mga mahal sa buhay nagtatrabaho para sa atin, ang misang ito ay para sa kanila. Kung mga mahal kayo sa buhay nagtasakripisyo para sa inyo, dito sa Pilipinas o sa abroad man, sila ang Kristo sa inyong pamilya. Sila ang nagbibigay ng katawan at dugo para merong buhay ang mundo natin sa bahay. May bibigay po akong assignment sa inyo, lalo na sa mga bata. Support and help your breadwinner. Hindi ka nag-iisa at hindi ka talo pag breadwinner ka. May suporta ka dapat kung ikaw ay winner. Dapat wagi ang lahat. Team behind the winner. Tulong-tulong tayo. Bigyan ng suporta ang ating mga breadwinners. Pagka-uwi naman ng breadwinner, sana nakahanda ng makakain niya. Huwag niyo siya lang hayaan, sila pa yung maghugas ng plato o sila pa yung magsasaddas ng kakainin. Make them feel that you care and you love them. Baka naman pagdating ng tatay mo, wala ka naman pakialam kasi naglalaro ka ng yung cellphone o nanonood ka ng TV o si Mrs. nanonood ng probinsyano. Wala siyang pakialam sa kanyang mga anak na umuwing galing nagtrabaho. Salubungin niyo sila. Make them feel that you love them. Nagtatrabaho, tulong-tulong. Maraming breadwinners, hindi pa nga sila vaccinated. Daming breadwinners na nasa abroad. Paabot natin sa kanila ang ating pasasalamat, ang ating pagkilala, ating pagmamahal at pagpapahalaga. Meron pa po akong isang request, lalo na sa mga namimili. Pwedeng pag mamimili tayo sa mga palengke, sa mga titinda sa daan, huwag na po tayong tumawad. Please do not bargain too much. Huwag na po tayong tumawad. Mahirap na yung buhay ngayon sa mga nagtitinda. Kahit konting halaga, ibigay mo ng balato. Bakit? Pag bumili ka sa grocery, bumili ka sa malaking mall, hindi ka man makakatawad, di ba? Pag kumain ka sa restaurant, hindi ka man tumatawad kahit mahal. Hindi mo makumisa tinatanong kung magkano. Minsan magbibigay ka pa ng tip kahit na meron ng service fee. Itong nasa daan, pag binigay mo ang pera sa mahirap, tandaan nyo, pupunta yan sa lamesa nila. Ang mahirap pag kumita, sigurado makikinabang ang pamilya nila. Kaya nga po, kung meron tayong sobra, bibili tayo sa palengke, sa mga maliit na tindahan, wag na po tayong tumawad. Wag mo nating sagad, kasi yun na lang sa kanila, para makabawi sila. They are breadwinners of their family. May mga naghihintay sa kanila na may uuwi sila. Ito ang ating mabuting balita. Let us be all breadwinners for one another. Ngayong lockdown, marami na naman po yung magugutom yan. Marami na naman ang mahihirapan. Hindi sila makalabas sa trabaho o masasara ang kanilang project. Let us continue to break our bread and become breadwinners
for one another. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.